araw, i-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV, ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng Free TV o Digital Smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Happy Tuesday morning mga kabalitaktakan! And minion ako today dahil ako ay naka-yellow kahit na pumuputok ng aking damit! Oo, mali pala yung aking coordination ng aking mga damit. Pero ang hindi po magkakamali ay ang Dynamic Trio dahil you will never go wrong by making people happy. And today mga kabalitaktakan, kayo po ang nais naming pasayahin ulit this Tuesday morning. Papangunahan po yan ng nagisang minion in the house, Randy Guzman. At ayan, happy Martes, Marites, mga kabalik-taktakan. Nagbabalik ang inyong Dynamic Trio 2.0, version 2.0, syempre kasi may version na original. But anyway, nagbabalik ang inyong ate na pumuputok din actually sa may bandang chance, Sofia Pagatuan. Diba sinabi ko mag-diet kayong dalawa? Wow! Sarap kumain. At least hindi pumuputok yung akin. Ayan, good morning. Gising-gising na mga kabalitaktakan ngayong umagang ito at ang makakasama nyo naman ngayong araw ang inyong gentle giant Charles Limon. Oo, diba? Pero sa akin natin, para Sir ano, Charles. para ano naman, nako, pero pwede nyo kaming mapanood na via our television channel which is Highland TV. Nako, favorite ko kasi ang RNG Luzon. Anyway, which is Highland TV. Ang kailangan nyo lang gawin, i-scan ninyo ang inyong mga television channel. Hahanapin nyo ang GNN and then below GNN, andoon po ang kanyang anak. Ano? Parang may anak siya, di ba? Anong anak? Parang nanay ang GNN and then sa kanyang baba ay merong Highland TV. And yun po ang inyong papanoorin. Hindi namin masasabi pa kung anong channel, pero usually Channel 12 po siya. Kaya lang nga, it varies po. Depende po sa inyong mga location. Iba sa Pangasinan, iba sa La Union. Dito nga sa Baguio, iba-iba. Pero yun nga, again, sinasabi ko, hahanapin nyo ang Highland TV. Iyan. Kung hindi naman kayo makapanood sa inyong mga telebisyon, meron din tayo sa social media at live na live tayo ngayon sa Facebook. Yan. Karamihan ng mga audience natin actually nanonood sa Facebook. Pero meron din tayong YouTube account. Ayan, live na live din kami dyan. Anyway, follow our Facebook and our YouTube and also our Instagram, Regional News Group Luzon. We also have a Twitter account at syempre meron din kaming website, rngph.com. So, nag-upload kami dyan ng mga videos and very interesting articles na sinishare din namin sa aming Facebook, of course. And you can read them anytime of the day. Tama. And mas maganda po talagang manood ng morning balitaktakan kapag malamig ganitong panahon and habang nagkakape. Kaya bangon-bangon magkape na habang kasama ang Dynamic Trio. Kasi ang lamig, Charles. Bakit ba ang lamig? Iyan, sige, silipin natin ang latest weather update natin ngayong umaga po sa hatid po yan ng Pag-asa. Ating alamin yan sa ating latest weather update ngayong August 9, 2022. Sa ating latest weather update mga kabalitaktakan, patuloy pa rin po tayong makakaranas ng maulang panahon dito ho sa Northern Luzon, especially dito po sa eastern part ng Luzon. Dahil ito nga pong bagyo na to na binabantayan natin dyan ho sa dagat ng Hongsa, dyan ho sa southern part ng China or Vietnam. Hindi ko man alam kung kaninong teritoryo yan. Basta yan po yung nasa bandang West Philippine Sea na yan. Pero kabilang
kabilang po dito sa mga binabantayan natin ay ito pong southwest monsoon o hanging habagat na patuloy pong magdadala ng maulap na panahon dito ho sa Northern Luzon. So asahan po ang maulang panahon dito po sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Cordillera Region, Pangasinan, La Union, Zambales, at dyan na po sa mga eastern part ng Northern at Central Luzon. Medyo malaki din ho yung kaulapan nakikita natin dyan sa Tarlac City, yung green na yan. So, asahan, magdala po tayo lagi ng payong. And sa NCR naman, Isabela at Tugigaraw. NCR, maulan po. Pero dito sa bandang Aurora, Isabela at saka Cagayan, medyo sisilip po si Haring Araw pero asahan pa rin po ang pag-uulan. Same dito sa Puerto Princesa, Palawan. Pero dito po sa ating bandang southern part, naku, may minomonitor tayong low pressure area kung saan medyo binabantayan po natin dahil hindi pa po confirm kung magiging bagyo ito for the next 24 hours. Huli po itong namataan 280 kilometers east of Davao City. Yon. So bantayan lang ho natin. Magdala po tayo lagi ng payong at ang pinakamababang temperaturang naitala po dito sa Baguio City ngayong umaga ay 16 degrees Celsius at asahan natin itong iinit mamayang tanghali hanggang sa hapon sa 23 degrees Celsius. Yan. Ang lamig. Nag-16 nga kaninang umaga. Kagabi. Kahapon din. Grabe yung lamig kagabi, no? Hindi ko muna Nag-shiver ka pa kapon, hindi pa gabi mga Tapos wala tanghali pang pa. kuryente. Oo, nawala ng kuryente. Yung isa dito, talagang nakakainis talaga kumakanta ng mga na yun. Ano yung kanta mo? Ano yung kanta mo? Ano? Ding dong. Oo, tapos naghihintay sa pinto ko ba? Paglabas niya, inabangan ko talaga kasi ang dark nung room. Oo. Minuto ka naghihintay doon. Oo, Mga kalokohan ko yun. Nasa labas kasi ako nag-text sila. Akala ko prank. Na pinapauwi nila ako. Tapos wala pala talagang kuryente. Pero social dinner namin, alam nyo? Ano? Candlelight. Oo, yun lang. Candlelight and tuyo. Oh, No, yun. ay, we love tuyo. Romantic. Oo, kaya shout out sa mga taga La Union po. Ang daming daing doon. Gusto ko na naman ng daing. Sponsor naman po ng daing dyan sa La Union. Yes, Yun lang yes, naman yes po. Oo. Oo. Anong and chika? anong Let's go chika to the natin? Oo, different pero wag chika. muna tayo daing dito muna tayo sa Atok Benguet kasi nga nakakitaan na naman po ng bird flu. Nako, nakakatakot itong bird flu na ito dito sa Atok Benguet kasi nga naman po medyo naglabas na sila ng advisory para sa bird flu or avian influenza viruses, which is yun nga, ito yung sa mga manok. Avian pala yun. Oo. Avian. Oo. Yan kasi, correct kayo ng correct. Tama naman Avian. yun. Sorry na. Oh, Anyway, avian doon flu. sa advisory, sabi dito, if I may read, everyone is encouraged to be vigilant against bird flu, which may arise within our municipality due to a confirmed case which was depopulated last week at Sayangan, Paway, Atok, Benguet. So ayun, mabilis lang kasi ang pagkalat din ng bird flu. Yeah. Di ba? Pag Parang may bird sakit flu, din bawal yan eh. din yan kainin. Oo. Oo, kaya Para siguro hindi na nagmamahal din ang Mahilig pa naman Mga- ako sa fried mga chicken. chicken and also po mga ka-MB. Itlog. Oo, and di ba may mga restaurants na wala ng chicken? Yeah. Medyo short Oo. ang supply lang. Oo, short ng supply. Ayun, kaya mag-iingat po tayo dyan. Lagi po tayo, according naman sa City Veterinary Office, kasi nung merong threat din Bird flu. early this year, early this February. year. Oo, ang kailangan daw gawin, talagang kailangan mong linisan ang mga kulungan. And kailangan din i-check natin yung mga pinapapasok natin ng mga supplies or mga manok na dinadala dito. Kailangan po maging maingat tayo kasi mahirap yan para yung pandemic ng pandemic ng mga hayop. And affected yan ang mga tao kasi nga ang bird flu or ang bird flu tuloy, ang mga chicken ay kinakain nga ng mga tao. Oo. Oo, Saka tama. H5N1 yan, which can be transferred to humans pero wala pa tayong kaso dito sa Pilipinas na Ano yung- transmission. Gangar. Sorry. Ano ba yun? Iba yun. Gagano ka ba pag pag may bird flu ka? Grabe siya, oo. Anyway, mag-shift naman tayo ng topic. Kahit nga tuloy-tuloy pa rin ang pag-ulan, tuloy-tuloy pa rin naman ang ating pagsasagawa ng Brigada Eskwela. Oh. Ayan, so ang ating Brigada Eskwela dito sa Pilipinas ay nagsimula noong August 1. At ayan nga, aktibong-aktibo po ang ating mga paaralan sa pagre-repaint, sa paglilinis. Ano pa ba yung mga ginagawa natin sa Brigada Eskwela Oo, noon? usually. Pupunas ng bintana. Oo. And ngayon mas dapat linis. Mm, Oo. Gumagawa ng chair. Gusto ko yung Ayun, diba?
nagpapako, nagbabarnis, gano'n, Yes, diba? enjoy tayo sa Brigada Eskwela noon, mga parents, mga teachers, even Oo. mga students. Pero pinapaalalahanan po ng DepEd na wala daw po sanang magko-collect ng any money from our parents. Pinagbabawal po yan ng DepEd Bawal yan. dahil nga may nabalitaan daw po na nagko-collect ang ilang mga paaralan ng mga pera mula sa mga magulang. Siyempre para na rin sa mga materyales siguro na panlinis, pero sabi nga po ng DepEd, wala pong mga perang dapat i-collect o mga solicitation fees, kahit solicitation fees lang sa ating mga parents. In-emphasize po ng DepEd na ang Brigada Eskwela should be anchored on the spirit of bayanihan and volunteerism. Ayan daw po. So, ang Brigada Eskwela, usually it's 5 days. Am I right? Parang 1 week siya, usually no? 5 days. In preparation, of course, for the upcoming school year na August 22, am I right? August 22 22. to 2020. Yeah. And speaking of Brigada Eskwela, nag-kick off na po yan dito sa Benguet. Oh, that's good. Nagsimula po siya August 8. Kahapon. Kahapon. Tama, August kahapon. 8, ayan Lunes. and pinangunahan yan syempre ng DepEd Cordillera, and ayun nga, nagkaroon ng kick-off po. Pinangunahan din po yan ni Regional Director is Stella Carino, Assistant Director Yan, Florate Stella. Vergara, and syempre mga schools natin, ng mga officials natin sa DepEd, and nag-kick-off po sila sa Abatan Elementary School in Bugyas. Sa Bugyas. Oo, sa Bugyas, and nagkaroon ng lighting of torch. Ayan, and may mga tanim din sila, nagtanim din sila, nag-tree planting din sila. And ayun, officially they declared na ang pagsisimula ng Brigada Eskwela. Nag-turnover na din po sila ng donations for the students, and nagkaroon ng pledge and signing of commitments sa mga stakeholders natin na para tulungan din itong ating mga schools, lalo na galing po tayo sa pandemic, And nagkaroon na din ng presentation of schoolwork plan and tasks just in case na magkaroon ng COVID ulit, or COVID, kung ano ba yung mga ganyan. dapat nilang gawin in case na mayroon tayong calamities or mga hindi natin ina-expect na yun nga, pagdami ng kaso, may mga surge. And they also launched the Project Handog, which is hygienic and opulent restrooms for girls, which is to provide convenient comfort rooms to learners. Kasi tama naman, may mga schools kasi na dahil wala silang budget, ang CR is common. Common na na. Oo, pero syempre as students, 'di ba? Kung dapat meron talagang babae, may lalaki. Kasi hindi segregated. naman sana kasi minsan andiyan yung mga trip-trip 'di ba? Oo, di Oo, ba? mahirap Hirap din nun. naman. Kaya as early as talagang elementary, dapat natututo tayo na to give privacy sa babae at lalaki. Ayan. And speaking of Brigada Eskwela, naku, paghandaan din po natin ang pagtaas ng kaso ng dengue dahil dito sa ating bansa, naku, tuloy-tuloy pa rin ang pagtaas ng kaso ng dengue dito po sa iba't ibang parte ng ating bansa. So sa latest update po kasi ng Department of Health, aabot na po sa 92,343 ang dengue cases ang naitala dito sa Pilipinas from January 1 to July 23. So 118% po ito na mas mataas kaysa noong 2021 and sa sinabi po ng DOH, papalo na po sa 344 ang namatay dahil po sa dengue nationwide. 36 noong January, 31 noong February, 39 noong March, 46 noong April, noong May 63 at noong June 73 at noong July 56. So napakadami pong namatay na dito sa ating bansa dahil po sa kaso ng dengue, and karamihan po sa mga naitatalang kaso ng dengue ngayon ay galing po sa Central Luzon na pumalo sa 15,951. Ako, napakadami niyan. Dami. And sumunod po si Western Visayas na 9,492 at 10% po si NCR or National Capital Region na pumalo sa 7,962 or 9%. So mag-ingat-ingat po tayo, no? So 17 na rehiyon or 9 na mga rehiyon dito sa ating bansa ang nagdeklara po ng epidemic threshold or yung expected na
kaso na ungusan pa niya. So, meaning to say, grabe-grabe, no? Mas mataas yung prediction nila. Mas mataas yung kaso kaysa doon sa prediction or yung epidemic threshold na sinasabi. And speaking of tuloy-tuloy, naku, good news naman tayo, mga kamotorista dyan, dahil nagbubunyi po ang ilang mga motorista natin dahil po sa rollback na naman na ipapatupad ngayong linggong ito, effective today. Ayan, so malaki pong big time rollback na naman ngayon ang mangyayari kung saan idineklara po ng iba't ibang mga oil companies dito sa bansa natin na 2 pesos and 20 centavo per liter ang ibabawas po sa diesel at ganon din po sa gasolina, 2 pesos and 10 centavo. So yung iba naman, kulang na lang gawing 3 yung kanilang rollback para po ngayong araw na ito. Pero magkano na ba ngayon? Kasi last na tingin ko 74. 74 yung last na nagpagas ako. So, which is a lot better naman kesa nung 92, 93. Di ba? My Grabe. God. Nagtataasan No. nun to. So, mga 72 na. Naglalaro na siguro sa 72, 71, yung May mga... 70 na. Good news na good news. Oh, that's a good news. However, ano. may nabasa ako kagabi, nag-scroll ako, baka magkaroon na naman ng price hike next week. Pero Naku, wag aantayin naman. pa rin Wag natin naman yan. sana. Wala pa namang confirmed na news. Anyway, ituloy-tuloy pa rin natin ang good news na yan dahil ang Baguio City kakatapos lang ng Environmental Summit kahapon and official na nga nilang idineklara na they are gearing towards sustainable entrepreneurship. What is sustainable entrepreneurship nga ba? Ito kasi, it helps, parang it's something that helps both the entrepreneur and the environment, Wow. yung city. That's So, good. kasi nga, parang na-address nga nila po yung issue ng urban decay. When you say urban decay, ito nga, functioning city, pero nakikitaan na ng mga parang signs na yung mga buildings nagsisira-sira na, nawawalan na ng puno, yung mga daanan, nasisira na rin, ganyan. So, para ma-prevent po ang urban decay dito sa Baguio City, ayan, sustainable entrepreneurship po ang kanilang isinasuggest. Kaya nga sa September 1 to 30, 2022 ay magkakaroon po ng Green Business Exposition. Ayan. So, kasama po ng city government ang City Environment and Parks Management Office sa pag-o-organize nito. So, ayan nga po, maha-highlight dito sa exposition na ito yung need nga po natin for sustainability sa mga businesses dito sa ating city. It will carry the theme towards a greener entrepreneurship. Ayan. Yan. So, ilan sa mga aktibidad na parang ina-expect na gagawin dito is yung mga parang lectures on researches that may focus about sa mga ginagamit na construction materials, sa mga upcycled or recycled products, mga pagpa-plant ng organic vegetables, reduce, reuse, recycle, anything na about sa environment. So, ayun nga, no, makatutulong naman talaga ng maganda to sa ating syudad. Hindi lang sa syudad, kundi sa ating mga business. Oo, tama men naman. din. And talagang Baguio, sinusulong nila ang greener Oo, no. Baguio. Greener. Di That's ba? May very mga good. garden tayo. So, malaking pasalamat. Si Sofia nga may halaman doon sa loob ng May kwarto. halaman na doon sa may loob. sinila ako doon para hindi naman ako malamok. Kasi, yun nga, iniiwasan daw ng mga lamok yung mga strong na, Yung citronella lang iniiwasan nila pero pupunta sa'yo. Oo. Pati Ayan. magka-strong scent na rin ako, ganun. Pero pupunta din sa atin ang ating mga avid viewers ngayong umaga. Batiin lang sino ba natin sila? si Vanessa. Sabi niya, good morning, Tita Joyce ko yan. Alona is watching. So Wah, sabi niya, bakit niyo ba ako Gino-Joyce? Don't call me Joyce. Hi, Come Joyce. on. Oh, stop. Ayan. And Napaka-Joyce si walang Sir name. Cesar Pagaduan, good morning, tatay Kabalitaktakan, and good morning kay Elliot daw. Oh. naman tayo Tama, sa and kanya. nanonood din po si Sir Ray Olarte. Ayan, ng good Akate. morning. Hello po sa inyong Good lahat. morning. And of course, nanonood din, nagigreet na natin si Quinto Caceres, Vilguera, Uy King, Maki, Max, Prols, Gas, and syempre kay Course na hindi ko na makakalimutan. Ayan. Yes. Yes naman. Sige, Anyway, mamaya po. Naku, may nag-send ng stars. Oy, Grabe sino? naman kayo. Si Sino Sir po? Mark Angelo. Ayan. Thank you so Sir much again Mark. po.
wala siyang mintis, gano'n. Oh, and speaking of Joyce, mamaya may bisita ako. Joyce din, katokayo natin. Lahat na lang ng Joyce magaganda. Wow! Yes! Oo, I claim that. And ang Joyce na makakasama natin mamaya ay isang streamer. Oy, nagse-stream siya ng games. Yan ang usong-uso ngayon, kaya mamaya abangan natin. Ayan, sige. Mamaya naman po makakasama natin sa pagresponde po dyan sa earthquake sa Abra. Kumusta na po ang suporta ng militar dito po sa mga naapektuhan ng lindol. Mamaya po makakasama natin ang 5th Infantry Division upang bigyan tayo ng latest update dyan sa Abra. Mamaya po yan, abangan nyo. Anyway, tuloy-tuloy ang kulitan at kwentuhan dahil magbabalik po ang Morning Balitaktakan. Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Yes! Ayos to! Ayos to! Pa, lakas naman ang tawa mo. Sino ba namang hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng TG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Pa, ano yung sinasabi mo? Ma, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Pa, baka naman pwede mong isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bucaucan Branch at number 73 Bucaucan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 Atab Marcos Highway, Baguio City. La Trinidad Branch at KM6 Butag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into homes. Mazar Music offers a complete line of musical instruments. Mazar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Mazar Music, bringing music closer to your hearts. Tag-ulan na naman. Marami na naman akong bibiktimahin. Tag-ulan na naman, pinapaalala ng Department of Health na sundin ng 4S kontra dengue. Una, search and destroy mosquito breeding ground. Pangalawa, secure self-protection measures. Pangatlo, seek early consultation. At higit sa lahat, support fogging to prevent impending outbreaks. Ugaliing sundin ng 4S ng DOH dahil stay safe at home ka na, then get out ka pa! Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Sa ng batang 90s, naranating ng itrahan. Ang batang 90s building, di ka magsisisi, promise.
Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagkuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masikasi, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng foggy at spray. Katapusan mo na, mosquito man. Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel, nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Oras po natin, alas 7:31 na ng umaga. Gising-gising, bangon-bangon na po at ngayong umaga atin munang silipin. Ito pong nangyayari pa rin pagbibigay natin ng tulong at assistance dyan po sa probinsya ng Abra na niyanig po ng magnitude 7 na lindol noong nakaraang Hulyo po. So atin pong silipin yan ngayon. Makakasama natin si 5th Infantry Division spokesperson, Captain Rigor Pamitan Jr. ng 5th Infantry Division. Sir, good morning po. Yes, Sir Charles, good morning po. At good morning din po sa lahat ng ating tagapakinig at tag-baybay ng ating programang Morning Balikatan. Ayan, good morning po sir. It's nice to see you again po. Sir, kumustahin lang po natin yung ating tropa at yung binibigay nating assistance ngayon dyan po sa probinsya ng Abra. Kumusta na po sir after parang magdadalawang linggo na po after nung earthquake. Kumusta na po yung naging efforts natin to help itong mga kababayan natin dyan ho sa Abra? Well, sa ngayon, Sir Charles, ay patuloy pa rin yung ating mga deployed troops sa area. Nariyan ang 24th IB, nariyan ang kasundalohan ng 7th Infantry Battalion, nariyan din yung mga civilian active auxiliaries natin, o yung mga CAPGU members natin at ang mga reservists natin. So, nagpapatuloy tayo dun sa pag-assist at pagbibigay ng manpower assistance dun sa mga local government units, mga non-government organizations, mga civil societies, nag-aabot ng relief sa ating mga kababayan diyan sa Abra na talagang epektado dun sa lindol. At sa ang 5th Infantry Division naman ay bumubuo ngayon ng mga teams ng mga pintero, ng mga masons, ng mga construction sa related skills para makatulong tayo na magdagdagan ang pwersa ng ating mga kasunduluhan para doon sa mas mabilis na pagtulong natin sa mga kababayan natin na nasira yung kanilang mga bahay, nasira yung mga struktura ng LGU. So after nitong pamimigay natin ng assistance, sir, are we now moving forward into helping the people of Abra in reconstructing their houses? And I think hindi lang Abra, sir, yung tinutulungan natin. I think meron din dyan sa Ilocos Norte. Yes. So, doon meron pa rin tayong mga pwersa o mga tropa na tumutulong sa relief operations. Meron din tayong mga tropa na nakadetail para doon sa construction na matters na para matulungan nga natin yung mga kababayan natin dito. Lalong-lalo na dito sa parte ng Abra. Oo. Sir, ilan pong manpower yung dineploy natin ng 5th Infantry Division, and I think kung may data din kayo sa 7th Infantry Division kasi parang boundary yan ng nung dalawang division dyan sa Abra na tumutulong ngayon po sa mga Abreño na kababayan nating mga Abreño dyan. Well, dito sa 5th Infantry Division, meron na tayo na-deploy ng megit kumulang na 300 personnel. That includes yung mga regular units natin, mga regular soldiers natin, kasama na rin mo yung mga CAPGU natin, yung mga civilian activities natin. And also, we also have the reservists ng 14th RCTG na may area nga sa buong Cordillera. At sa ngayon ay bumubuo ng
kumbaga sabihin natin na construction team, ang 5th Infantry Division. We already directed all line units ng 5th Infantry Division na magbigay ng names ng kanilang mga personnel na marunong sa construction, masonry nga, yung magtulong sa construction na related activities para mas papabilis natin na mabagdagan yung tropa natin na nakadeploy ngayon sa Abra. Ilan ho yung target nating manpower for this parang engineering unit ba or construction na unit na ide-deploy natin dyan sa Abra, sir? Well, ang estimate natin ay nasa around 50 na manpower para the more, the better para mas mapabilis yung relief operations natin sa Abra. Pero sir, with these efforts na ginagawa natin sa pagtulong dyan ho sa probinsya ng Abra, naka-standby pa rin po yung ating mga puwersa if ever na magparamdam ulit itong mga CPP, NPA, lalong-lalo na po dyan sa parte ng Malibkong or dyan po sa parte ng Makunakon, dyan sa Cagayan. Ano po yung assurance natin sa publiko dito po sa in terms of internal security operations po ng 5th Infantry Division? Yes, Sir Charles. Hindi tayo aalis doon sa mismong isa sa mga batang dato natin sa laban natin sa insurgency. Though we are having our disaster relief response dyan sa Abra, and our troops deployed in Abra is always ready to defend themselves in cases na gumawa ng mga tactical na ofensiba itong mga CPP, NPA sa Abra. And also, mga line units mga line units ng 5th Infantry Division within Cordillera and Region 2 have personnel na detail para sa pagsasagawa natin ng internal security operations natin, focus military operations and other patrols para tuluyan natin na masustain nga yung momentum natin against sa mga CPP, NPA dito sa 5th IDEOR. So, sir, wala naman po tayong kaso siguro dyan sa probinsya ng Abra, no, na nako-compromise yung ating pagbibigay ng relief operation in terms sa pagsaset up ng mga ambush kasi meron pa rin yung KLG North Abra or may pakiusap kayo sa mga CPP, NPA sa mga ganitong sitwasyon, sir? Well, we are always on the alert sa mga possible na atrocities na pwedeng gawin ng mga miyembro ng KLG Abra. But then, doon tayo sa adhikain na makatulong sa ating kababayan na Abraño. So, maybe bumaba sila sa bundok at tulungan nila tayo na doon sa ating relief operation sa Abra. Sapagkat kung sinasabi nila na kasama natin sila sa kaunlaran at kapayapaan, well, dito natin siguro makikita kung kasama din natin sila sa pagkapit basic para matulungan ang ating mga kababayan na nasalanta. Okay po, sir. Sir, matanong ko lang din naman, meron po bang kayong change of course dito po sa paglaban natin sa insurgency now with the Bongbong administration na nakaupo ngayon, and ano pa po yung karagdagang mga estratehiya natin para po mapuksa or siguro mahikayat na yung mga dati nating mga CPP, NPA na bumalik ho sa pamahalaan? Well, with the new administration, well, actually, we are very glad sa Philippine Army, lalong-lalo sa 5th Infantry Division para dun sa mas pinaiting at pagpapatuloy ng National Task Force ELCA dahil dun sa very evident na resulta, na mga gandang resulta ng National Task Force ELCA, we were able to declare mga ibang guerrilla fronts dito sa 5th IDEOR as weakened guerrilla fronts, and eventually, we'll be able to declare na ma-dismantle itong mga guerrilla fronts dito sa Region 2 and the Cordillera. So, with the continuous pa rin na focus military operations, whole of a nation approach na kung saan kasama natin yung mga iba't ibang ahensya ng gobyerno, kasama natin yung mga former rebels, kasama natin yung mga ating mga kababayan, mga local residents para sa mas mabilis na kumpanya natin laban sa insurgensiya. And with this, we are very optimistic na madidismantle ng 5th ID yung mga remaining guerrilla fronts dito sa Region 2
and the Cordillera. And with the continuous na at mas papaitingin pa na kampanya ng National Task Force LCAP, as mas mapapabilis natin yung ating campaign against insurgency. Oo, sir. Sir, panghuling katanungan lang daw, may nagtatanong dito, pwede daw po bang ibigay diretso sa 5th ID yung mga gusto daw mag-donate ng construction materials o yung mga tulong para po sa mga kapatid natin dyan sa Abra, or paano po yung coordination nito? Yes, kung meron pong mga magdanais na mag-donate in kind man or in cash, you can course through it through 5th ID. Since meron naman po tayong team na naka-deploy sa Abra, may direct communication sa mga local government units sa Abra. And with that, we could always assist yung ating mga kababayan na gusto mag-donate as to manpower and transportation para mahatid yung mga donations nila sa mas nangangailangan sa probinsya ng Abra. And you could always check our Facebook page and to contact us para mas mabilis yung ating communication. Alright, sir. Sir, baka meron pa po kayong mensahe or announcement siguro sa publiko, or kung may panawagan man kayo sa mga rebelde na siguro they want to compromise the government operation dito po sa Abra, and kung ano-ano pa mang gusto nyo pong sabihin, go ahead po, sir. Well, isa lang po ang nais ay parating ng 5th Infantry Division for now. Patuloy po, dahil sa patuloy natin na disaster relief operations sa probinsya ng Abra, sa other affected provinces dito sa Cordillera, ay laki ang pasasalamat natin sa ating mga kababayan, sa ating mga lokal na ahensya ng ating pamahalaan sa pagtutulungan natin na mas mapabilis yung ating relief operation sa Abra. Patunay ito dun sa ongoing natin ng mga relief operations, mas mabilis yung naging aksyon ng ating pamahalaan para tugunan yung mga pangangailangan ng ating mga kababayan na epektado ng lindol. And with this, continuous natin na pagkikipagkatid-basic, pagtutulong, mas mapapabilis natin yung ating relief operation at mas mapapabilis yung pagbabalik sa normal na pamumuhay ng ating mga kababayan na nasa lantas ng lindol. So, nawaya magpatuloy tayo para sa ating mga kababayan at para din sa kaunlaran ng pagbabalik ng ekonomiya ng Abra. Yun lamang, Sir Charles, at hanggang sa muli. Ayun, with that, sir, maraming salamat. And pinapaabot pala ni Ren and ako po ang mainit na pagbati pala. Belated happy birthday, sir. Thank you so much. And maybe I could see you in person soon. Sige, sir. Pwede naman po. Alright. With that po, yan po si Captain Rigor Pamitan ng 5th Infantry Division po, spokesperson na ngayon po ay nangangasiwa sa rebuilding at pagbangon po ng probinsya ng Abra mula po sa lindol. At mamaya po, alamin pa natin ang iba't ibang mga kwentong handa ni Joyce. Joyce Ren de Guzman sa pagbabalik po ng Morning Balitaktakan. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw. Para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. For better life. Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel, nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpigsa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masikat
magasin, maliksi, protektado at mapagmatyag. Yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng Foggy at Spray. Katapusan mo na, mosquito man. Recount the narratives that matter with these simple steps. Rescan your Digi boxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Nagbabalik po ang Morning Balitaktakan at ayan nga, tinawag ako kaninang Joyce Rendy Guzman. Nako, ni Charles Nicole Limon. Ay nako, nakaka-stress. Pero alam nyo, ang isang hindi nakaka-stress ay ang iba't ibang paraan po para kumita ng pera. And noong nag-pandemic, madami po ang kumapit. Hindi naman kumapit, pero nagkaroon ng time para mag-stream, mapa-vlog man yan, kung ano-anong iba't ibang klase ng stream. And before, ang mga parents natin nagagalit, puro ka cellphone, puro ka laro, puro ka computer. Pero nung nag-pandemic, dyan tayo kumikita ng pera. At ang makakasama natin ngayong araw ay ganito nga ang naging takbo ng kanyang career. Sasabihin ko ng career kasi talagang considered na siya as career, kumikita na siya ng pera. Let us all welcome Miss Joyce Perez. I'm Joyce Lian Perez, known as LD, and I stream Call of Duty Mobile on Facebook. Ayan, Miss Joyce, kato kayo. Matanong ko lang, do you think that streaming is for everyone? Yes, I think okay naman siya for everyone. Kailangan mo lang maging passionate. Ano ba yan? Mag-ayos akong hair. Siyempre, lalo na sa streaming time mo, ganyan. Siyempre, may laging pumapasok sa stream mo na gusto na rin laging nanonood sa stream mo. Ayun, siyempre mag-aabang sila sa oras kung anong oras ka ba mag-i-stream, ganyan. Kaya kailangan mo maging consistent, tsaka passionate. Kasi hindi madaling maging streamer. Ma'am, hindi nga madaling maging streamer, pero ano yung mga ways na ginawa mo para makilala yung stream mo? Kasi madaming nagsistream, nagtatry sila mag-stream. However, hindi sila pumapatok. What methods did you use for you to be able to make your name dito sa ating live streaming po? So, una, you just need to be yourself, syempre. Doon ako nakilala. Ayan, create extraordinary contents, including my viewers sa stream ko, ayan, including my viewers sa 1v1, ganyan sa rank game, ayan. They just need to share and follow my page, of course, and mga supporters ko, they are very important to me kasi, ayun na, nai-express ko yung sarili ko without judgment in a way na nakakabuo na rin ako ng friendly community, ayan. So, ayun din yung isa sa dream ko kung bakit ako nag-stream kasi gusto kong makabuo ng isang malaking community na magkakaibigan na sa una talaga hindi sila magkakaibigan. Though may nasimulan naman na akong ganun, na hindi talaga kami magkakakilala. Ayun, may mga nagugulat na nga lang na mga na-add sa GC ko, akala nila magkakakilala talaga kami in person, pero hindi naman talaga. Ma'am, if I may ask, nasa iyo kung isasagutin mo or not, pero how much do you earn na from streaming? Kasi madami po no mga ka-MB ang talagang nag-shift na sila na ito na lang ginagawa nilang profession dahil nga kumikita ng pera. If I may ask you, how much do you earn and do you think it is worth na mag-shift ka na lang dito, ito na lang ang full-time mong gagawin? So, it's pretty decent. I'm earning 5 digits a month. Nakakabili ako ng gusto ko on my own money. Ayun, estudyante pa lang ako ngayon, pero I'm so very glad kasi syempre I am now able to provide for myself. Nakakapag-ipon for future security. Wow, that is really inspiring, Ma'am Joyce. Pero sabi mo nga, student ka. So how do you manage your time? Siyempre, kailangan meron kang certain na dito, no? Na oras na gugugulin for your viewers, for yung lahat ng nagpa-follow sa'yo. And as well, you have to study hard also. So paano mo po yun na ma-manage? Hindi, kasi hindi naman consistent yung na-earn namin na gano'n monthly. Ayun, ma'am, may mga questions po dito. Sabi nila dito, you've maintained almost 4,000 viewers na every stream mo, and that's really a big number po. So, what is it with you and your content that you think made your viewers into long-term supporters?
Syempre, time management at saka alam mo pa rin dapat yung priorities mo. Ayun, na nag-aaral ka, na gusto mong mag-stream. Ayan. Dati kasi, nung nag-pandemic nga, walang face-to-face classes. So, morning ang stream ko, ganyan. Lalo na tong bakasyon kasi kakastart lang din naman ng klase namin. Ang stream ko is morning. Ayan, wala akong iniisip na school kasi syempre bakasyon nga. Ngayon naman nag-limited face-to-face classes na nilipat ko na siya sa evening. Ayan, sa umaga nag-aaral ako, sa gabi nag-i-stream ako. Ayan. Ma'am, with that po, yun nga, nag-shift na tayo before ang dami nating oras. Ano na po ang iyong plano, especially that we can consider you na as a successful streamer? What are your future plans po? Because of my personality siguro. And casually playing with them, na parang kaibigan ko talaga sila. And mahilig din ako magkwento kung ano nangyari sa maghapon ko. Mahilig ako magkwento sa stream ko, lalo na yung mga nangyari ng special event sa buhay ko. Yan, kinikwento ko sa kanila. Ayan. And kinakamusta ko sila, syempre. Like, meron talaga silang kaibigan virtually. Ma'am, for our future streamers, sa mga nagnanais pero hindi nila alam kung paano magsimula, and doon sa mga, yun nga, nagbabalak pa lang or nagsa-start pa lang pero hindi nila alam ang gagawin, what is your advice, tips, or message po sa kanila? Embrace lang nila yung ups and downs kasi syempre, ayun, part ng success yan. And mahirap talaga magsimula, pero you just need to appreciate the small progress because sabi nga nila, small progress is still a progress. Ayan. Thank you so much, Ma'am Joyce Ellie Perez, for a very short kwentuhan pero really inspiring, and I know that a lot po ng mga kabataan natin ngayon, no, mga millennials, they are really into gadgets, gaming, and sana ma-inspire sila na maging katulad mo. Sabi nga nila parang stream for a cause. Yung cause man yan, pagtulong man sa iba, or sa sarili mo kasi nakaka-help ka sa family mo habang kumikita ka and while you enjoy. Yun naman po ang importante, mga kabalitaktakan, yung worth it yung ginagawa mo, may purpose siya, no matter what you do or how you do it. Ano ang importante, it is with the purpose. And silipin muna natin itong kanyang stream, kung kakayanin ko ba itong mga ganito. Naku, baril-barilan. Alam niyo mga ka-MB3 na ko yung ganito dati, nagalit yung nanay ko, natanggalan kami ng wifi kasi ang ingay daw, kaya na-restrict kami. Pero tatry ko minsan yung ganito, and investment din yan, kaya dapat bago kayo gumawa ng isang desisyon, kung magsi-stream ka, dapat talaga seryoso ka kasi investment din yan sa mga gamit, and dapat porsigido ka, puyatan po yan. Sa mga gusto pong mag-visit, sa mga gustong makalaro, si Ma'am Joyce Perez, i-follow nyo lamang po ang kanyang mga social media accounts, and let us support our kababayan din po sa mga ganitong mga talents, hobbies, and kung ano-ano pa. And yan ang aking ibinida ngayong araw dito sa Iba Rin. Mamaya, sino-sino kaya ang ating babatian at ano-ano kaya ang ating pagkikwentuhan? Tutok lang, magbabalik ang Morning Balitaktakan. Mami, hindi ko sinip yung ulo na gawin sa sabi ko, kailangan ko mag-ayos ng hair. Sabi ko tuloy, hindi kayo napanood dito. Sabi ko pa, ano nag-ayos natin? Oo, nga nga, nagulat nga ako kasi nakita ko ng camera. So sabi ko, kailangan ko mag-ayos ng hair. Sabi na natin. Sabi ko, nainggit ka rin naman sa bugot niya. Pao Liniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pao! Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV, ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Best sellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well.
Nagbabalik po ang Morning Balitaktakan at dahil Martes-Marites ngayon, magkwentuhan muna tayo. Dalawang itlog, tatlong itlog. Naku, ginawa pa akong itlog. Oo naman. Ikaw lang Sir itlog, Charles naman bakit ang mo kami nagsimula nun, dinadamay? kaya ano eh. Oy, pero na-inspire Mo ako lang sa yan. hair ni ate kasi nag-boycott din ako before Segway. Segway ng pag-ayos ng buhok. Anyway, gusto ko ulit ng boycott kasi Bakit? nainggit akong ganyan. Wala, gusto ko lang ng boycott. di ba, Bakit ganda ba? kayo. Sabi siya ayaw mo. Gusto ko naman, mahirap lang siya. Ang ganda ng hair niya. Ang Maintain. hirap kasi, ang hirap i-maintain. Lagi kang nagwo-wax, ganun. Wala na nga ako lipstick dati sa bag. Puro na lang talaga wax yung laman ng aking hair. Hindi, madali lang Pero bagay yan. sa'yo yun. Nakita ko yung mga pictures Oo. mo. Ganda-ganda mo. Ano ba? Oh! Pero kapag color red yung buhok niya, floor wax gamit. May nagtripan na Ba't amoy naman. gasolina? Alam mo, Bagay ikaw, mo yun, ha? tayo. Mamaya ka talaga. Oo, pero ang hindi Papawi po ka. mamaya ay ang ating mga interns from FINMA. Hello po Ayan, sa inyong hello, lahat. good Ayan, morning. good morning. Napakaagang pumapasok. Oo Nako, nga, si sana Sita. lagi. Di ba required silang Sana sumayaw lagi. dito? Oo, Dapat required ito. po. Oy, Sino oo sila? pala. Bigyan Tawagin sa na mga natin intern. sila. Oo, this week po abangan nyo ang mga abangan interns nyo ng po. FINMA. Oo. Magpapalaro sila sa ating dito. Magpapalaro Oo, talaga. oo. Lord Meron James, nun. ano? Meron tayong mga Oo. interns. Pinapasayaw talaga namin ng ganun. gano'n. Yung pau na sayaw. Ay, oo, Pau. yung Panood na lang po ng pau. pau na Bagong sayaw. commercial pa. Oo, sila. Ayan, oo. Sino na yung mga nakatutok ngayong umagang ito? Good morning po sa inyo. Good And morning. mag-send na po kayo ng star. Nagmakaawa. Nakakaawa. Si Ma'am Sige Shaggy, na. nanonood siya. Oo. Great morning everyone. Sana all great morning lahat. No? Great Great morning morning. din, Ma'am Shaggy. Oo. Ayan, sino pa ang Si ating... Winter, good morning. Si Winter. Rain na kasi siya ngayon. Ay, rain Alam na. nyo, meron kaming dito. Seasonal. Oo, Seasonal. seasonal siya pag tag-ulan rain. Oo. Dati winter siya. Summer Winter. nga siya nung di ba? Autumn na, magiging autumn Malapit siya. ka nang maging Naguguluhan. autumn. Ay, hindi, winter solstice. Wag na yun, hindi ko nga alam kung anong sauce. Ano solstice nga ba? Basta, Oo, gano'n. pero babatiin ko pa ang mga taga-La Union, syempre sa Yes, mga taga-Kaba, kay Tito Yeah. Cesar, sa aking family po dyan. And kay na Tito Jolan, dyan po sa Agoo, sa family po ni Kors. And sa lahat po ng aming pamilya sa Damortis, ang dami pala naming pamilya. Dami Dami, naman no? natin rin. Na-realize Ilan ko. kayo magpipinsan Kalat-kalat, ulit? Ang dami. Ako lang ang babae, kay Jologs ako. Ayan, sa lahat po ng aking pinsan, sa aking tita, magpagaling ka po. And sa aking pamangkin si Alona and kay Vanessa. Ayan, Tita Vilma, sakto, Vilma Cartas family. Thank you so much po for watching. Okay. Naku, i-greet ko rin yung family kong arod sa La Union, no? Kay papa ko, kay lolo ko, kay tito ko, sa lahat ng Castillo family dyan. Sino pa ba yung mga kapamilya ko doon? Naku, ang unti Basta ng Pagaduan, pamilya. Castillo. Tapos, Labrador na rin sa part ni mama ko. Ayan, lagi Parang may din sila nakalimutan nanonood. ka. Oo, si Elliot from the United Kingdom. Tama na yan. United Kingdom, Elliot letters. Philippines. Ay! Pati apelido, Oh, no? yan. Hindi nyo siya mahahanap. Wala. Hack nyo na. Non-existing yun. Tingnan, hindi mapakalito. Hindi na ako mapakali kasi Kalma lang. Oh, Kaya mo bakit? yan. Gosh. Anyway, ayun lang po. And greet ko din again si Joyce na visit ata siya this weekend. Kaya, lika na girl, let's Magdala ka ng go pagkain, home. ha? Pagsasaraduhan Oo. kita. Ano bang meron sa Balawan? Ano bang specialty nila sa Balawan? Basta gusto Ano ko ba? daing Basta. tsaka pusit. Yun lang. Oo, Grapes, pusit. di ba? Oh. Ayun, di Ano ba? bang grapes sa Balawan? Meron! Meron ba? Hindi, bawang tsaka kaba mostly Oo nga. doon. Hindi, raisins. Okay, sige na. Oh, pwede yan. Na-shoutout mo or ano. Sige, shoutout ko na Nalulungkot din ako. yung family ko dyan ho sa Tagudin. And also yung mga kabalitaktakan natin dyan sa Bacnotan, La Union. Good morning po. And also yung pinsan ko dyan sa Dubai, sa Doha. Doha or Kuwait? Nakalimutan ko na, sorry Wala. po. And then batiin ko lang congratulations and happy graduation kay Ate Joanne Height. And may you prosper more sa kung ano mang mga career na gusto mong pasukin. Congratulations. Nagtapos siya kahapon. Wow! Ayan. Congrats and kay Mama Mari po. Vicarillo sa CFAM, And hindi ko makakalimutan, syempre, ang nagbibigay sa amin ng star, si Sir Mark, kay Rodel Olanday. Lahat po na aming viewers via Facebook, YouTube, TV, saan man yan, sa lahat na Twitter. nagpe-playback. Wala tayong viewers ng Twitter. Yung mga nagpe-playback po, maraming salamat. And maraming salamat din po sa Maranan and Ballesteros Optometric Clinic, Dizon Vision Clinic, and Aldrich Corporation na kailangan ko today. Napakasakit ng aking katawan. Mamaya gagamit ako ng pau masahe para wala ng aw sa pau! Ano pa? Oo,
Yun, thank you din tayo sa Magtinginan na. National Grid Corporation of the Philippines, NGCP, sa ating kuryente, of course. And then sa Baguio Country Club, if you wanna make any occasion unforgettable, so visit the first and only 5-star mountain resort in the Philippines. Ayan, meron din tayong TG Home Builders if ever you want a reconstruction sa inyong house. So go ahead and pumunta na tayo sa one-stop shop store dito sa Baguio City, which is TG Home Builders. Yon, TG Home Builders. Yan, maganda din. And ngayong malamig ang panahon, ako kung gusto nyo pong magpalamig pa kaysa sa panahon or magpainit, meron mga drinks available po ng Batang 90s Milk Tea dyan po sa Upper Session Road. Sa harap po ng PFVR Gym, mga iba't ibang mga flavors ng milk tea, kape, kung ano man yan, naku, meron dyan sa Batang 90s Milk Tea. And pasalamatan din natin ang Musar Music na nagbibigay sa atin ng iba't ibang mga musical lessons at huwag natin kakalimutan kung gusto natin mag-outing ngayong darating na weekend. Nako, make your reservation now at Pugad o dyan po sa Pugo Adventure Resort dyan sa Pugo, La Union. Tama po yan. And binuo na naman natin ang inyong Martes Marites ngayong araw. Nakasama nyo ang nag-isang minion in the house. Napakaliit pero napakalit, Ren de Guzman. Yes, and babalik na naman ako sa Baulak. Babalik na naman ako next week. But that's okay. I enjoyed being with you guys. But anyway, this is your ate, Sofia Pagadwan. Okay lang, nandun naman si Elliot sa bawah. Ay, naku, tama na yan. Nag-extra na ako. Hindi ako pwede magsalita. Nakasama nyo naman sa diskusyon at tawanan, Charles Limon. At bukas, magsama-sama tayo ulit together with Ma'am Shisheki, ang dynamic trio na kukumpleto sa inyong Wednesday. Dito, tutok-tutok lang dito sa Morning Balitaktakan! Bye!